Hi, hello pong muli. Isang masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man ho kayo naroon. Ito ho, pag-usapan natin ngayong araw na ito. Ito ho nga mga pahayag ni Attorney Romulo Macalintal. Ilang araw matapos ipatigil ng Korte Suprema ang parliamentary election dahil sa kawalan ng valid district law dito ho sa BARRM o doon ho sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao election. Ayon ho dito kay Attorney Romulo Macalintal ay hinihimok niya ho ang Korte Suprema na resolbahin ho ang mga petisyon na humahamon sa pagpapaliban ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025 na magaganap po sa December 1, 2025. Dahil matandaan ho natin na meron ho tatlong petitioners ho na naghain ho o kumikwestiyon sa Republic Act 12232. Ito ho ay sa pangunguna ni Attorney Romulo Macalintal at ang senior high school teacher na si Mr. Tayam at ang isang grupo ho ng kabataan. Ito ho yung Kaya Natin Youth Group. So sila ho ang naghain ng petisyon. Ito ho ang Republic Act 12232 ay ang batas ho na nagpapahaba sa termino ng mga barangay official mula ho sa 3 taon hanggang sa 4 na taon. So dyan ho ay pinirman ho yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon naman ho kay Attorney Romulo Macalintal, ang parliamentary election ng BARRM ang pangunahing katwiran ng Kongreso at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya nila pinospone ang BSKE 2025. Ayon ho kay Romulo Macalintal ay sinabi daw ho dati ng Presidential Commission Office na nais ng Pangulong Bongbong Marcos na ikansila ang BSKE 2025 upang makapag-focuso ang COMELEC sa BI o sa BARRM election. At ayon din ho kay Attorney Romulo Macalintal ay walang legal at praktikal na paraan para bigyang katwiran ang pagpapaliban ng BSKE election sa December 1, 2025 dahil ang pangunahing dahilan ay tumigil na at umiiral. At ayon pa rin ho kay Attorney Romulo Macalintal, ang pagpapaliban ng BSKE 2025 ay mag-aalis sa mahigit kumulang 2.7 milyong bagong botante na nagparehistro noong Oktubre ng kanilang karapatan upang lumahok ho sa halalan. Dagdag pa ho ni Attorney Romulo Macalintal ay walang katwiran ang COMELEC para ipatigil nito ang paghahanda para sa BSKE 2025 na isinasaalang-alang ang pagpapaliban ng BSKE 2025. Ayon pa rin ho kay Attorney Romulo Macalintal ay sinasabi niya na ho na ang pagpapaliban ng BARRM election at pagwawakas ng COMELEC na itigil ang paghahanda sa BSKE 2025 ay magbibigay ng legal na batayan sa Korte Suprema para resolbahin ang mga petisyon at ideklara ang pagpapaliban ng BSKE 2025 bilang labag sa konstitusyon. So yan ho ang isa sa mga ipinahayag pa ho itong si Attorney Romulo Macalintal, ang election lawyer ho na nanguna ho sa pagpetisyon para questionin ho ang pagpapaliban ng halalan BSKE 2025. Ayon pa rin ho kay Attorney Romulo Macalintal ay kailangan na ngayon ng Korte Suprema na magdesisyon sa mga nakabinbing petisyon na umaatake sa pagpapaliban ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election at dapat utusan ang COMELEC na ipagpatuloy ang paghahanda nito para sa pagsasagawa ng nasabing halalan upang masiguro o matiyak ang prinsipyo ng tunay at ang itinakdang panahon ng pagtataguyod.
So, yun ho yung mga pahayag ni Attorney Romulo Macalintal tungkol ho doon sa dapat ho ay magaganap na barangay and sangguniang kabataan eleksyon sa December 1, 2025. Subalit ito ay nakansila dahil ho doon sa Republic Act 12232 na yun hong petsa ng December 1, 2025 ay magiging November 2, 2026. Yan ho ay doon ho sa pinirmahan na Republic Act 12232 na pinirmahan ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So yan ho ang mga naging pahayag ho ni Attorney Romulo Macalintal. Ito nga ho kahilingan niya na hinihimok ho ang Korte Suprema na resolbahin ang mga petisyon na humahamon ho sa pagpapaliban ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. So kung titingnan ho natin ay hindi pa ho tapos ang boxing ho sa pagitan ho ng Korte Suprema at ang mga petitioners ho tungkol nga ho dito sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. So tingnan ho natin kung mariresolba ho itong mga petisyon na inihain ho ng tatlong petitioners sa pangunguna ho ni Attorney Romulo Macalintal. Ito hong senior high school teacher na si Mr. Tayam at ang kabataan group, ang Kaya Natin Youth. So yan ho ang ating hihintayin base ho sa kahilingan nitong si Attorney Romulo Macalintal sa paghihimok ho sa Korte Suprema na resolbahin ho ang mga petition ho na aking tinutukoy. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. So kung titingnan ho natin ay hindi pa ho tapos ang boxing ho sa pagitan ho ng Korte Suprema at ang mga petitioners ho tungkol nga ho dito sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. So tingnan ho natin kung mariresolba ho itong mga petisyon na inihain ho ng tatlong petitioners sa pangunguna ho ni Attorney Romulo Macalintal. Ito hong senior high school teacher na si Mr. Tayam at ang kabataan group, ang Kaya Natin Youth. So yan ho ang ating hihintayin base ho sa kahilingan nitong si Attorney Romulo Macalintal sa paghihimok ho sa Korte Suprema na resolbahin ho ang mga petition ho na aking tinutukoy. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.